Ang lahat, ngayon ay makakakita kayo ng mga eksena na hinangon sa kwentong paalam sa pagdabata na ipapakita ng pangkat-kita kung magitan ng face-to-face. Naway hinihingi ko po ang inyong pakikita at kooperasyon na sana po ito malinis tayo at balik tumawa. Salamat po. Magandang umaga sa ating lahat. Tayo po ngayon inarito sa aking programa ng face-to-face. Sa buhay ng tao, may mga kasalanan tayo na nagagawa na hindi naman natin ginusto at hindi sinasadya. Minsan naman, sobrang pagmamahal natin sa isang tao ay hindi naman natin ito magawang mapatawad sa kabila ng kanilang mga kasalanan. Ngayon, upang masolusyonan natin ang problemang ito, ating gawagin sa lubungin ng palakpakan ang mga tagapayo. Ngayong araw, ating matutunghayan ang isang bata na nangangailangan ng kasagutan sa kanyang mga katanungan. Ating po tawagin si Celso. Celso, ikaw daw ay pinagmamatutuhan ng iyong ama at limang tumas. Paano mo ito mapapabatong sa amin kung ano talaga ito nangyari? Umaga ko. Kapatid ko po sa umaga. Nakikita ko po si nanay na nasa tuba na hagdanan. Nakatingin po siya sa lambat. Nakita po malaki. Ang kaganapan po sa aming buhay. Wala pong araw na hindi ako sinasakit ni tatay. Dito po, kung nakikita po ko ni nanay, naawat po niya si tatay niya. Alam po natin na ang lalaki po ang pinakamalaki sa tahanan. Minsan po, pag po galit na galit kapatid po si nanay nagaganay. Hindi ko po maintindihan kung bakit po lagi na akong sinasaktan at pag nagagalit po siya sa akin po na tinutuon ng kanyang galit. Hindi ko po alam kung ano po yung kasalanan ko. Okay? Sa sinabi mo yan, marahil ikaw nga ay inaapi ng iyong ama. Para sa ating karagdagang informasyon, tawagin natin yung nanay mo, ha? Tawagin po natin si Annie Isidra, na nanay ni Celso. Magandang umaga po. Annie Isidra, ang anak mo daw ay pinagmamalatuhan ng iyong ama ay asawa na si Mang Tomas. Ito nga po yun. Araw-araw po sa akin mag-ibig. At minamagkakapang niya ang aking anak. Hindi ko nga po alam kung bakit. Pinipigilan ko pong huwag siyang sakpan ng kanyang ama. Ngunit alam po natin malakas ang pangatawan ng isang lalaki. Kaya hindi ko po magawa sa tanggol ang aking anak. Okay? Upang atin naman kapanayamin ang ama na inirereklamo para mapakinggan ang kanyang panig. Mang Tomas, tuloy po kayo. Tomas, sabi ng iyong mag-ina ay pinagmamalatuhan mo daw ang iyong anak na Celso. Totoo! Pinagmamalatuhan na ang anak! Yung iyong anak, kasi nga lang, nagagawa ko yun dahil sa kadalandigan ng babae nito. Hindi ako malandi! Alam mo na naman! Wala, ako pala siya ang mani ko. Sandali lang! Kasi na po, saktan niya kami. Sandali lang! Tanong sa nanay mo yan. Parang Ay, siya ang ginawa niya. Ba't mo naman nasabi na, ba't mo nasabi malandi ang iyong asawa? Bakit? Ano yung totoong nangyari? Nakatunayan po ni Sammy, maraming pag-uwi. Tatakyan mismo ng dalawang mata ko ang ginagawa ng lalaki niya. Yung masugid na manliligaw niya. Alam ng Diyos, Tomas, ikaw lang iniibig ko noon pa man. Hindi ko pinasadyang pagkakamali. Bakit hindi mo kami aminin na may
relasyon kayo ng asawa, ng lalaki mo. Wala kaming relasyon. Sino ang magkakaalam hindi ikaw yon? Pero sa tagal-tagal na natin pagkasama, dapat alam mo na yon. Alam mo na ang bakit kinikilos ko. Ako ay isa ang oras sa pagdating niyo. Kaya sino makakaalala ikaw ay hindi yon? Sandali lang. Ibig sabihin, may nangyari sa Masugid na manliligaw at kay Aling Isidra? Oo, totoo yun. Hindi ko sinasadya yung suma. At ang naging mo nga ay si Celso? Oo, yang anak yan, Celso. Yan. Pinagpapausap na lang ako ng tatay ko. Sinurin kita ng tatay. Bakit mo saktan mo ako? Parang hindi mo naman ako tunay na anak. Oo, hindi mo nga ako tunay na anak. Pero bakit ba't kulang pa pala sa pagmamalabili ko sa tatay? Dahil mahal kita. Ayoko mawala ka. Pagmamahal na mabuti ako pa ulawa yung hindi ko sa inyo. Pero bakit hindi ko maramdaman yun sa inyo na kayo po ang pinuhay kong tatay? Sandali lang ang tuman. Kung mahal mo nga si Celso, ba't mo naman yung nagagawa? Nagawa kong pugpugin ang iyong anak? Kasi nga, ayoko kasi siya mawala sa akin. Kahit hindi ko siya anak, kahit anak siya na ng iba, ayoko lang talaga mawala na sa akin. Siya na lang ang kayamanan ko. Sandali lang. Kung mabigyan ng ilaw yung sinasabi niyo nga na may nakaraan doon si Aling Isidra sa kanya masugid na manliligaw. Ating ko tawagin si Mang Jose, ang lalaki sa bakit. Yan lalaki na yan! Sandali lang. Lahat naman ng bagay mo tanda sa buting usapan ba't kayo nag-aaway? Lewan ko dito. Alam siya. Sandali lang. Kasi natama si Mang Juan. Na kayo daw ay may nakaraan ni Aling Isidra at naging po nga ay si Celso. Ngayon, ang pagkawa ng balay anak ni Celso at hindi anak ni Mang Tomas? Aminin ko lang po ngayon. Isang pagkakamali lang yun, sir. Alam mo na hindi kita pinapatay nyo kasi aminin na may relasyon kayo ng lalaking mo yan. Wala kaming relasyon. Pero ginusto mo. Hindi mo kaya hindi naman namin pagawa sa bata na nagkuha ng isang kasalanan na wala sa karapatan para mahalin. Sige, sa pagkakataon pa mo ang kailangan natin ng mga tagapayo. Miss Dana Marie Aquino, ano yung mga payo mo sa kay Mang Jose? Para kay Mang Jose. Para kay Mang Jose. Nilang wala kasing pakawalan si Aling Isidra sapagkat siya ay masaya na sa kanyang kinalagyan ngayon. Kung dati, masulit niya manliligaw, dapat ngayon, sigilan mo na yun kasi may asawa na siya eh. Hindi ka na kailangan manggulo pa sa relasyon ng mag-asawa na yun. Kasi pag nanggulo ka pa doon, si Celso naman yung maaapektuhan, hindi ka naman maaapektuhan doon. Sasaya ka nga, paano naman si Alex? Hindi naman siya masaya sa piling ko. Kaya dapat pakawalan mo na. Okay? Siguro naman eh, nabigyan rin na kayo ano ang dapat mong gawin. Susunod naman po, ay dispatch mo siya. Ano ba paano mo kay Celso? Celso, kahit na ngayon na anak na ako, ay hindi ka tunay na anak ni Mang Tomas, kailangan isipin mo na hindi ka buka ng kasalanan. Kailangan hindi mawala yung pagmamahal mo kay Mang Tomas. At saka, matuto mo na rin dapat mahalin ngayong totoo mong ama si Mang Jose. Di ba? Okay? Ikaw, Mr. Jando, alam mo, ano naman ang mapapayo mo kay Aling Isidra? Aling Isidra. Isang malaking kasalanan po ang ginagawa mula sa
madalas yun, hindi naman po ito ginusto, nakagawa pa rin po kayo ng isang kasalanan. Sana po, nauulitin huwag nyo na ulitin. Dapat po sa ito na nagawin, hindi naman po ito ginusto. Matuto po kayong tumanggap ng kasalanan at pagkakamali ng malibas sa inyo po. Okay, isang napakagandang payo ang binigay ng estudyante Alamon. Ikaw, Miss Angie ulit. Ano naman ang iyong maipapayo kay Mang Tomas? Mang Tomas, Mang Jose, Aling Isidra at Celso. Isa lang ang kailangan niyong matutunan. Ito ay ang magpatawad. Patawarin niyo ang isa't isa dahil ang pagpatawad ang susi sa inyong huling pagmamahalan. Kalimutan niyo ang nakaraan dahil ang nakaraan ay isang bahagi lamang ng kahapon, ng isang masakit na kahapon. Mang Tomas, si Celso, tanggapin mo siya ng maluwag sa iyong isip. Mahalin mo siya. At patawarin mo si Aling Isidra kung nagawa man niya yun kasi mahal na mahal ka niya at kailangan mo tanggapin yun. Okay, maraming salamat sa inyong mga payo. Maalis po tayong tumayo. Mang Tomas at mga Tuntukan. siguro naman ay malinaw na sa inyo ang lahat ng mga problema at sana naman ay nasolusyonan namin yun. Handa na ba kayong makapagpatawaran sa isa't isa at magpatuloy sa buhay na nagmamahalan? Hirapin na hirapin. Subukan doon ni Mang Tomas. O ikaw, Mang Jose, ano naman ang iyong masasabi? Siguro, kailangan ko rin makasama ang aking anak kasi anak ko yun. May karapatan siguro ko doon. Mahal ko naman siya. Siguro naman, maaari natin pag-usapan yan sa ibang panahon. Pwede din. Maaari. Celso, sabi ng iyong ama ay siguro naman matatapos na ang pagmamalasap sa'yo dahil subukan daw niya. Ano mga sabi mo? Maraming salamat po kasi po ngayon po nalawan na po sa aking lahat. Sorry po Sorry po sa lahat. Mahal na mahal ko po kayo. Ngayon ay tingnan na ang mga pangyayari ito. Ano naman ang masasabi mo sa limang sa'yo yun, nagkonto ka sa iyo. Nakalimutan ko lang sa kamay ko pala. Ano po patawarin mo na ako na nagawa ko sa kanya. Maraming po talaga sinasadya yun. So, mahal na mahal kita. Okay? Okay, para nga makasigurado tayo na bati-bati na sila. Tingnan ko muna. Sama nila kasi kawamin. Sana naman po kung tema ang ating natutaan sa programa ito. At naway sana yung magbigay aral ito sa mga iba pang problema katulad ng sila Celso at Aling Isidra. Maraming salamat po sa inyong kooperasyon at pakikinig. Ito po ulit ang programang Face to Face. Maraming mo! Face to Face! Dede, paano ba ito? Ha?